Prime time ang alegasyon ng 18 former Marines. Pero totoo ba? Sa gitna ng pagdinig ng ICC o International Criminal Court laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, biglang lumutang ang di umano'y 18 dating sundalo na nagsasabing sila raw ang naghatid ng mali-maletang mga pera sa ilang politiko na may kaugnayan sa flood control noong taong 2023 hanggang 2025. Nagkakahalaga raw ang lahat ng ito ng 805 billion. Mabibigat ang mga pangalan na dinawit, ngunit agad nang lumitaw ang mga butas sa kanilang mga kwento at mga pahayag. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na may discrepancy na agad sa figures na binigay nitong mga Marines kumpara sa opisyal na pondo ng flood control ng DPWH sa taong mga nabanggit 2023 hanggang 2025. Kung hindi tugma ang baseline data pa lang o yung opisyal na pondo ng DPWH, papaano po magiging kapanipaniwala itong kabuoang kwento na kanilang binabanggit. Duda rin po si Senator Ping Lacson sa totoong layunin nitong press con na ginanap na ito. Kasi nga po lumutang ang lahat ng mga aligasyon na to during the confirmation of charges sa ICC ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At isa pa nga po dyan, isang araw po ito bago dumating ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Dagdag pa po ni Senator Ping Lacson, ang pinoproject doon napakakurap ng ICC dahil nga po tumanggap ng bribe na $2 million na pinadaan di umano kay former Senator Trillanes. Para bagang sinisiraan po nila ang ICC. Kaya nga po nasabi ni Senator Ping Lacson na kaduda-duda ang timing, di ba? Dagdag pa po ni Senator Ping Lacson na nung nakaraan din daw po, nung bisperas ng trillion peso march, ganun din po ang nangyari, di ba? Tapos ngayon naman, yung 40th anibersaryo ng EDSA People Power. Para kay Senator Ping Lacson, maaari po itong may kulay politika. Hindi po ito simpleng coincidence. Maaari di umano na bahagi ito ng isang destabilization plot narrative. Anya, sa politika, ang timing ay never na naging aksidente. Madalas ay sinasadya. Dagdag pa po rito na pinabulaanan na po agad ng Philippine Navy, 4 sa 18 Marines na di umano, never pong naging parte o member ng Marine Corps. Kung totoo po ito, hindi lang po credibility ang issue dito, pati fabricated identities. Nadamay rin po sa mga allegation nila ang dating senator at ngayon ay mamamayang Liberal Party List representative na si Leila De Lima. Ayon po sa mga allegation nila, binigyan din po ng mali-maletang pera si former senator at ngayong congresswoman Leila De Lima sa panahon ng 2022 hanggang 2025. Ngunit alam naman po ng lahat na nakakulong po si Leila De Lima at nakalaya lamang po ng 2023. Ngayon lang po siya naging congresswoman upang magkaroon ng involvement sa politika nitong 2025. And in fact, kung sinasabi po nila na bribe itong si Leila De Lima, di dapat po pala hindi siya bumoto, 'di ba, sa impeachment ni Bongbong Marcos, 'di ba? Siya po ay isa sa 8 pumabor na ma-impeach itong si Bongbong Marcos. So parang wala pong connection itong mga pinagsasabi nila. Ito pa po yung video na kung saan tinanggi na po agad nitong abogado at sinabi na nagkamali lang daw po sila. Pwede ba yun? Magkakamali ka lang. Panoorin po natin. Natawan dyan sa kamera. Basahin ko po number 44 ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Ito po'y sinasabi din ha. Nakakausap si Zaldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, De Lima. Sabi ho dito, Leila De Lima, mali-maletang pera. And bakit po siya hatiran ng pera? Nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list si Ginang De Lima, dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? Totoo po yun na 2025 lang siya, pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC. Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yun on my part. Pero I want to make it clear at this
at this point Mm. na it could be an oversight for me na nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta. Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular issue that what you said. Sorry po sa pagiging ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalya ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part kasi kayo po ang nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, hindi yung 18 na isama yung pangalang De Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so kung sabi nga po sa inyo po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, falses in uno, falses in omnibus. So paano ho namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? So ayun nga po, no, inaakusahan na tumanggap ng panunuhol itong si Laila De Lima kung saan wala naman po siya noong ginawa ang budget ng 2025. Kung ang nais po nila implicate meron pong role si Laila De Lima sa budget appropriations, paano po mangyayari yun dahil hindi nga po siya kongresista. At meron pa pong isa, gayon din po si Senate President Tito Soto, no? Sinabi na tumanggap ng bribe pero alam naman po natin nakakabalik lang niya sa pagiging senador. So wala po talagang kinalaman itong si Tito Soto sa mga ganyan. Talagang alam naman po natin na paninira itong mga alegasyon at pagdawit nitong mga Marines na ito. Seryoso ang mga alegasyon at dapat nga namang imbestigahan ang mga ito. Pero seryoso din po ang mga butas sa kanilang mga kwento at dapat ding linawin ang mga ito. Sa ganito kalaking akusasyon, hindi lang po sapat ang press conference at mga dramatic testimony. Kailangan din po ng dokumento, ebidensya, bank trails, service records at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang consistency sa sinumpaang salaysay. Hindi pwede yung babawiin mo pag nabukuin ka na, di ba? So sabihin mo nagkamali ka lang, di ba? Sa panahon ngayon na matindi ang political polarization, madaling gumawa ng headline. Pero laging tatandaan, mas mahirap ang mangalap ng ebidensya. So ito po yung ating pananaw dyan sa mga pahayag ng 18 Marines. Kuno, hindi pa po natin tinalakay dyan yung mga pamimiki ng mga larawan, mga AI generated, takip ng rice cooker sa cash counter. No? Alam naman po natin na lahat yan ay mga pandaraya. Falses in uno, falses in omnibus. Kayo na po ang mag-isip kung ito po ay kapanipaniwala o talagang puro kalokohan lang. Alright? Comment down below. Once again, balita at kaalaman. Let's do this again. Let's go.